Dahil sa pananlasa ng Bagyong Tino, kanselado ang ilang biyahe sa Pantalan at Paliparan. Marami tuloy ang stranded sa PITX at NAIA. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, panandali ang abala pero ang kapalit naman ay kaligtasan. Kaya nga gaya ng sinabi mo, marami ang mga stranded dahil sa mga nakanselang flight dito sa NAIA at pati na rin sa PITX kanina. Hindi na bumiyahe ang 19 na bus mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na papunta sana sa mga Pantalan at sasampa sa mga Roro. Bawal pa rin naman kasi ang paglalayag sa mga lugar kung saan nagtaas ng storm signal simula pa kahapon. Going to Mindoro, Eastern Samar, Eastern Visayas, and syempre Masbate po. No? Right now po, naghihintay rin tayo ng abiso naman coming from Philippine Ports Authority para po kung if na-lift na po yung ban ng travel ng sea, doon po tayo magkakaroon ng resumption of trips. Tinext na ang mga pasaherong may advance booking kaugnay niyan. Pero dahil nag-walk-in si Roland at Avi, sa PITX na nila na lamang wala silang masasakyang papuntang Batangas. Dagdag pagod po since estudyante po, midterm season po. So, marami pong gawain din. Per we shot the same time for safety. Naintindihan naman po namin yung pag-cancel. Sana po ma'am, yung advisory po nila mas maaga at the same time po widespread. Nag-follow up po kami doon sa booth ticket po. Tapos ang sabi po nila sa amin is nag-cancel daw po yung operation. Kung wala nang mauuwian, pwedeng maghintay sa terminal kung saan may mga commercial spaces at capsule dormitories na pwedeng tuluyan ng may bayad. Sa NAIA naman pila ang mga nagpaparebook dahil sa mga nakanselang flight na karamihan ay pa-Visayas. Maghapong naghahanap ang mga pasahero ng malilipatang flight, gaya ni Roberto na galing pang Dubai at may connecting flight sana pa Bacolod. Nanghihinayang siya lalo't may 10 araw lang siya roon para makapiling ang inang may sakit, pero nabawasan pa. Depende sa panahon kasi. Hindi naman namin maiwasan yun. Di rin inaasahan ng 2 Swedish na maaantala ang flight nila pa El Nido. Nice weather, nice beach, good food, a lot of happy people. That's life. Everything can happen. I think it's good because I never been on an island with a typhoon, so I don't know exactly what it is. Bukas na lang din tutuloy ang anak ni Suzette na si Jonel Pacapiz. Birthday niya sa 7, so gusto niya umuwi talaga sa 7, doon na siya. Abala, malaki pero okay lang. For safety ba? Baha, malakas ang hangin. 80 domestic flight ng Cebu Pacific ang nakansela. Gayun din ang 130 domestic flight ng Philippine Airlines at 70 domestic flight ng AirAsia. Mel, sa mga pasahero naman nalilipad mula rito sa NAIA at babiyahe mula sa PITX, pinapayuhan po kayo na mag-check ng mga schedule sa mga social media pages ng mga airline, mga bus line at ng PITX. At humihingi naman ng karagdagang pampasensya ang mga pamunuan ng airline at bus company dahil para rin naman daw sa kaligtasan ng lahat ang mga kanselasyong ito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa NAIA. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sinalanta rin ng bagyo ang Iloilo. Bukod sa mga pinsala sa ari-arian, ilang residente ang kinailangang i-rescue. Mula po sa Iloilo City, nakatutok live si John Sala. John. Vicky, nararamdaman pa rin ang pabugso-bugsong hangin at ulan sa probinsya ng Iloilo, dala ng Bagyong Tino. Sa lakas ng hangin kasabay ng ulan, nabuwal ang ilang puno sa ilang bayan sa Northern Iloilo. Tinamaan ang isang linya ng kuryente sa Barangay Divera sa bayan ng Sara, kaya pansamantalang nag-brownout. Aral lang ang tubigan din nila, na wadaan kuryente, kaya ang kuryente na nga naangot araw-araw. Dahil din sa bumagsak na puno, kaya hindi madaanan ng isang kalsada sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Ahoy. Gilaksa may gidigina, mga itirte guro. Nagtuon sang traffic di ka gina. Tapos kimbuligan namon sang iya kadiarar kagamon mga tanod. Maging sa plaza ng Dumangas, ilang sasakyan pang nahulugan ng sanga ng kahoy. Nagkalat din ang mga ito sa gitna ng kalsada. Sa coastal areas, nilipad pa ng hangin ang bubong ng ilang bahay. Kabilang sa mga apektado, ang tirahan ni Mang Jobert. Pasain, guba na bilog balay, guba. Naglupad din mo, no? Si Tatay Ruben, nagmagandang loob namang tumulong sa pagkuha ng mga nakakalat na bubong sa kalsada dahil delikado sa mga motorista. Panipon ko ang sin kay hadlo ko ba si maluparan lang motor raw.
Na-delay ang rescue operations ng Dumangas MDRRMO dahil delikado raw ang sitwasyon. Hindi na kita kapagawa sa aton nga mga rescue teams kay tungod delikado man sa aton nga mga team nga maglakat nga sa kasagsagan sang bagyo kag ang aton man salakyan kay may posibilidad nga madisgrasya. Pansamantala munang kinansila ang biyahe ng Roro vessel sa Dumangas Port dahil sa masamang panahon. Nasa 100 truck ang stranded sa highway papasok sa Pantalan. No choice talaga at kailangan maghintay bago makatawid at delikado at ayaw din magpatawid ng Coast Guard. Para safety man kami. May isang sasakyang pandagat naman malapit sa port na pinasok ng tubig dagat. Vicky, kahit na bagyang humina na ang epekto ng bagyong Tino sa Western Visayas, ay inabisuhan pa rin ng pag-asa ang publiko na huwag maging kampante at patuloy na maging mapagmatsyag sa lagay ng panahon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV. Mga kapuso, suspendido pa rin ang pasok sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Tino. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pati sa mga pribadong opisina at tanggapan ng gobyerno sa Culaba, Biliran, Panitan, Capiz at Binalbagan sa Negros Occidental. Sa lahat ng antas din sa mga paaralan at sa mga tanggapan ng gobyerno, walang pasok sa buong probinsya ng Antique. Suspendido rin ang klase sa ilang bayan at syudad sa Cebu Province. Mga kapuso, gayon din po sa Iloilo. At sa bayan ng Calatrava sa Negros Occidental at Malay sa Aklan. Ang ilang bayan naman sa Cebu Province, face-to-face classes ang sinuspinde. Pati sa Oton sa Iloilo. Dinakip sa Alvarez sa Cavite, 2 itinutulong ng aabuso ng mga minor de edad habang kinukunan ng video. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. For violation ng Naabutan pa ng mga otoridad ang isa sa 2 suspect na nanunood ng malaswang palabas sa bahay nila sa Alvarez, Cavite nitong linggo. Pinasok ang nasabing bahay ng Women and Children Protection Center o WCPC at inaresto sa bisa ng search warrant ang mga suspect dahil sa ginagawa umano nilang sexual abuse sa mga bata. During the conduct ng on-site forensic examination, nakita ng mga forensic examiner natin na may mga laman, positive siya sa mga sisaim. Dito nakita ang mga litrato at video ng pang-aabuso sa mga minor. The mere creation and the mere possession and production doon sa mga sisaim na to constitute already violation sa Republic Act 1193, sir. He sexually exploited yung bata while yung isang kasama niya is binivideohan sila. Sabi ng mga otoridad, binivideo rin umano ng suspects ang pakikipagtalik ng kasama niya sa mga biktimang minor de edad. Lahat ng mga videos, photos na kinukunan nila is inilalagay na nila sa isang Google Drive. Hindi man nila na live stream but possible that they can sell it. Sa forensic examination sa kanilang mga nakumpiskang gadget, nakilala at natunto ng WCPC ang mga lalaking biktima, kabilang ang 3 minor de edad at isang 19 anyos na 3 taon umanong inaabuso ng mga suspects. Nirescue sila sa kanilang mga bahay. Hindi po alam ng mga magulang nila. Actually, parang nagulat sila at ngayon lang nila na-discover na yung mga anak nila were exploited na pala. Sa tingin ng WCPC, may iba pang nabiktima ang mga suspects na mula taong 2021 pa raw ng aabuso. Sinampahan sila ng mga reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act at iba pa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Nagbabala ang mga eksperto sa posibleng pagdami ng cyber attacks at cybercrime dahil bukas ay Global Day of Protest for Hackers. Inatasan na ng Malacanang ang DICT para maghanda at nakatutok si Rafi Tima. Araw-araw may nangyayaring mga online cyber attacks pero babala ng mga cybercrime experts bukas November 5 posibleng dumami ito
Ang palasyo ng Malacanang, ipinag-utos na raw sa DICT na maghanda para rito. The President directed DICT and all cyber teams in government to be vigilant and prepare for the November 5 possible DDoS attacks. DICT has activated Oplan Cyber Dome to ensure that all digital services of the government as well as privately operated critical information infrastructure such as banks, telcos, hospitals, etc. are also protected and ready to respond to any DDoS attacks. Paliwanag ng Cybercrime Investigation Coordinating Center, sa mga nakaraan, tumataas ang mga insidente ng hacking hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo tuwing November 5. Yung 5th of November, kung tawagin ho nila, is a global day of protest for hackers. They adopted yung gunpowder incident sa UK. They even adopted yung Guy Fawkes mask as their symbol for yung mga hackers natin, yung, lalo na yung mga anonymous hackers natin. Madalas daw gamiting paraan ng mga hacker ang Distributed Denial of Service o DDoS kung saan pababagalin nila ang website na kanilang target hanggang sa halos hindi na ito magamit. Baka magta-try sila mag-login, for example, mag-a-apply ng loan, mag-a-apply ng various certifications, tapos hindi sila maka-access. Ito yung tinatawag natin DDoS. Bagamat isang uri lang ng protesta ang 5th day of November, baka daw samantalin ito ng mga kriminal para magsagawa ng cybercrime lalo pat pansin ng ahensya, dumarami na uli ang online scam. Dahil kapaskuhan, nagkakaroon ng increase doon sa mga commercial scams at saka mga love scams. So, which is usually the trend pag Pasko kasi nga maraming naghahanap ng discount. At yun naman ang ginagawang pampain ng mga threat actors na to. Pag nangyari ito, ipagbigay alam lang daw sa DICT o CICC sa pamamagitan ng Hotline 1326. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bumagsak sa Loreto, Agusan del Sur ang isang helicopter ng Philippine Air Force na tutulong sana sa relief operations ng Bagyong Tino. Ayon sa Air Force, idineploy ang naturang helicopter mula Davao patungong Butuan para pag-aralan muna ang pinsala ng bagyo roon. Pero sa gitna ng flight nito ay naputol ang komunikasyon sa aircraft. Agad nagkasa ng search and rescue operation ng Air Force na nagpapatuloy hanggang ngayon. Patuloy din ang pag-iimbestiga kung ano ang naging sanhi ng aksidente. Iba't ibang disenyo ng Belen ang nagbibigay kulay Pasko sa Belen, capital of the Philippines, ang Tarlac. Lahat naman ito ay iisa lamang ang mensahe na nagbibigay kahalagahan sa pagkapanganak kay Kristo sa Sabsaban. Mula sa Bamban, Tarlac, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Alam ko, Mel, malamlam ngayon sa maraming lugar dahil sa Bagyong Tino. Pero siguro itong Belenismo sa Tarlac ay paalala sa ating lahat na ano man ang ating hinaharap. Darating at darating ang Pasko At pagdating ng Pasko, naway magdala ito ng pag-asa, lalo na doon sa mga sinusubok ngayon. 52 Belen o nativity scene ang magpapaningning sa lalawigan ng Tarlac. Totoo sa kanyang taguri bilang Belen Capital of the Philippines. Bawat isang Belen binuo ng may magkakaibang creative executions. Ang Belen ng Camp Servillano sa Tarlac City halimbawa, may European touch dahil sa Malahabit house design. Philippine native naman ang motif ng dalawang Belen na ito sa kapas. Iba't ibang interpretasyon sa nativity scene pero iisa lang ang mensahe. Ang singular meaning ng Belen po, isang pagbibigay ng kahalagahan sa simpleng kapanganakan ni Kristo sa Sabsaban at ang importance ng prayer before the Belen. Bagamat nagkakaisa ang mga Tarlakenyo na iangat ang kanilang Belenisimo Festival, competition pa rin ito para sa pinakamagandang Belen. 5 kategorya ang paglalaban-labanan ng mga entries. Ito ang entry ng St. Michael the Archangel sa Kamiling Tarlac. Ang konsepto nila, naglalakbay na Belen sa bangkang may dalang pag-asa. Kapag nanalo ulit, Hall of Famer na sila sa church category. We thought of this concept kasi iniisip namin dito sa Pilipinas, controversial ngayon ang corruption sa flood control. So one of the symbols by which we can overcome any flooding is through boats. Ito naman ang entry ng Bamban sa Grand Municipal category. At ang engranding Belen ng Our Lady of Guadalupe sa Dapdap Bamban na unang isinalang sa pagkilatis ng mga judge.
Sa November 29 ang awarding ceremony sa mga nanalong Belen dito sa Belenissimo 2025. Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. May babalang wiwindang sa mga sangre pati na sa Encantadix. Dahil bukod kay Mitena, nagbabalik ang mga ultimate villain sa Encantadia, ang magkapatid na Hagorn at Agane. Ang behind the scenes, ibinahagi ng mga gumaganap na sina John Arcilla at Rochelle Pangilinan. Silipin sa chika ni Athena Imperial. Gus na Dunes Sangre o babala sa mga sangre. Sino ang Panginoong kanilang tinutukoy? Maligayang pagdating sa aking bagong kaharian, Irena. Dahil may nagbabalik sa Encantadia, yan ang malupit at sakim na si Hagorn. Ginagampanan ng batikang aktor na si John Arcilla. Fierce and scarier ang look ni Hagorn mula sa pagiging hari dati ng Hathoria. Ngayon, hari na ng Balaak. Nagbabalik din ang half-sister ni Hagorn at general ng Hathoria, si Agane Rochelle Pangilinan. May dark new look din si Agane. Agane. Ipinasilip ni Rochelle ang behind the scenes sa kanilang dressing room. Nagdasal pa nga ang cast at production bago simulan ang shoot sa setup ng Balaak. At ibinahagi rin ang muling pagkikita ni na John at Glyza na parehong na-miss makatrabaho ang isa't isa. At kahit pa kontrabida sina John at Rochelle sa Telefantasia, nostalgia naman ang vibes nito para sa Encantadix Online. At napasabi pa ng Atay de Hathoria. May iba ring nabuhayan ng loob. Sila raw kasi ang daan para matalo ng mga sangre si Mitena. Pero ano nga ba ang reaksyon ni Perena sa father-daughter reunion nila? Sa exclusive na scene silip sa 24 oras, Pakawalan mo ako, Hagorn. Hindi ako natutuwa na ako'y naririto. Pagmasdan mo ang aking bagong nasasakupan, Perena. ang iba pang eksena mapapanood pagkatapos ng 24 oras. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Naalala niyo ba yung makasaysayang Olympic gold ni Heidelin Diaz sa weightlifting na ang turing ng ilan noon ay panlalaking sports? Mga kapuso, pero kahalintulad ng kwento niya itong estudyante mula po Caloocan na proud member naman ng LGBTQIA. Isa-isa, dahil na, ulitin. Next. Ibaba Sige na, ulit yung ulit. Ayan. LGBTQIA+. Yun. Pa-talk of the town siya. Sa kanyang kikay post, matapos na matagumpay na mabuhat ang mahigit 80 kilo ng barbell. Ang kwento ng Barbell Princess mula Caloocan, eto na, panoorin sa pagtutok ni Mark Salazar. Tapon mo! Kinaaliwan online ang snatch lift ng grade 11 student na si James Ligaspi mula Caloocan. Kasunod kasi ng astig niyang pagbubuhat, good vibes ang hatid ng magkikay post sa dulo. Sa bawat buhat ni James, bit-bit niya ang mensahe sa mga nagsasabing nasusukat ang lakas ng gender. Kahit bakla po ako, I can do weightlifting na I can excel in a hyper-masculine sport. It's about like sa passion mo po doon, sa sport mo. Ang weightlifting journey ni James nagsimula nung nakaraang taon nang sumali siya sa CrossFit training program sa kagustuhan lang na magpapayat. Pero napansin daw ng kanyang coach Dino Mercado ang potensyal niya sa naturang sport. Magaling siya magbuhat. I said, do you like to join like local weightlifting events? So he started there. Nagtuloy-tuloy ang kanyang hilig sa weightlifting. Sa kabila niyan, aminado si James na hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan dahil sa mga natatanggap na pambubuli. Sabi po sa akin na bakit daw po ako nag-weightlifting, bakla daw po ako. Hindi ko po sila pinapakinggan kasi I believe na wala naman pong matutulong sa akin yung sinasabi nila. Ang mas pinansin niya ay ang boses ng suporta ng pamilya at ng kanyang paaralan. Sa mga nakakaunawa ng weightlift, ang 80 kilograms na binubuhat na ito ni James sa kanyang 80% strength ay malaking potensyal para sa kanyang edad. Pero may itotodo pa siya kung di pa kakahon sa tingin sa kanya ng iba. He's holding back. He's holding back.
So I talked to him. Then I said, it's okay, as long you can still wear your makeup. He likes to wear makeup. He likes to wear pink. I said, it's okay as long as you prove to me you still train, lift weights. Ngayong taon, nanalo agad ng silver sa palarong pambansa si James sa tulong ng kanyang coach. Pero mahaba pa ang tatahakin niya tungo sa kampyonato at sa kanyang advokasya sa tamang kamalayan sa LGBTQ+ community. We should break the stereotype na ang mga party po ng LGBTQIA community is mahina. Dapat i-uplift po natin yung isa't isa. Dapat we are equal regardless of our gender. We are equal. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes, mga kapuso. 51 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.